We have Caloocan 2nd District Representative Egay Erice. Good morning, Kong. Thank you for joining us Good morning, again. Angelo and Angela. Good morning. Morning po. Alright, Kong, very interesting yung sinabi niyo that itong version po ng political dynasty ay may actually legitimize the dynasties itself. Could you enlighten us? Not only it will legitimize, pero unconstitutional. Right. Kasi if you will examine the intent of the framers of the Constitution, maliwanag naman doon na to prevent monopoly, Yes. to give equal access and opportunities to others. Ito talaga nakasentro para doon sa mga hindi makapangyarihang mga individuals na gustong magsilbi sa gobyerno pero napipigilan because of the influence of political dynasties. Doon sa pinasa na sinumite na bill ni Speaker Bojo D at Majority Leader Sandro Marcos, nung binasa ko, nung una akala ko 5 lang. Pero nung bandang uli, nakita ko may isang provision doon na for example, Cebu may 7 probinsya, qualified pa rin yung 7 kamag-anak para tumakbong mayor. So hindi lang 5, 7 mayor, isang governor, isang barangay captain sa bawat city, pagkatapos isang congressman, tapos isa pang presidente, senador o vice president. So it will be more than 10 actually. So it's not an anti-political dynasty but legitimizing political dynasties in the Philippines. Parang it's a purpose lang no? Kung parang let's say, bigyan natin ng example para mas maintindihan na ating mga kapatid. Let's say for example, ngayon, si Senator Peter Cayetano ay isang senador and at the same time yung asawa niya ay mayor ng Taguig. So in this bill, allowed pa rin 'yon. Pero ang hindi na allowed, ang di na allowed is yung let's say for example ngayon, 2 Tulfo sa Senate, 2 Villar sa Senate, ganun po. Yes. Pero di ba pero ang pinakamabigat diyan yung sa mga probinsya Yes, true. Example, bigyan natin ng example. Yung for example, yung Masbate, governor is ko. Ang congressman 3 ko. So, tapos mayor ko. Parang gano'n. Tapos pwede pa rin barangay captain ko. Ngayon, mababawasan lang yon. Mababawasan lang yon kung, for example, Masbate City Mayor, okay yon. Governor, okay yon. Barangay captain, okay yon. Isang congressman, okay yon. So, magiging 4 sila. Magiging 4 sila. Pero kung under the Constitution, yung mga basic definitions that we have right now, ano ba talaga ang dynasty? Talagang outright? Dapat pag may isang ko, kahit ano pang position, bawal na? Hindi. Kaya meron ako nag-file kasi ako last July. Yes, Actually, yung final ko na anti-political dynasty bill, na-file ko na yan for 5 congresses. Pero nung panahon ni Pinoy, nakapasa ito sa committee. Napag-aralan to ng mga legalists, napag-aralan to ng mga constitutionalists, napag-aralan ito ng mga local government officials, national government officials. Kaya nakapasa ito, kaya lang pagdating sa plenary, hindi na-archive Talagang mahirap kasi 70 to 80% of members of Congress are members of political dynasties. Talagang mahirap. Tapos na ipasa lang to dahil medyo nung una tinulungan ako ni Presidente Pinoy pero siguro nung nasa plenary na talagang mahirap din dahil yung impluwensya ng mga political clans na sa Congress election na, di ba? Yun ang isang problema dito. Pero simple lang yung test. Does the law meaningfully prohibit dynasties? Yun ang dapat na tanong. Yes. Ito hindi. Does the law serves the purpose of giving equal access? Kung ganun karami, wala. Is the limitation rational? Or arbitrary? Yun doon sa bill arbitrary kasi nakalagay 4th degree of consanguinity and affinity. Doon sa bill ko, ito. Isang national, isang local. Okay. Pwede na.
Wala nang iba. Sa That's it. national, sa local. So, 2 per family. Pagkatapos, second degree of consanguinity. Ito yung pinaka-practical, hindi arbitrary. Kasi, tatay, lolo, nanay, kapatid, apo, anak, hindi pwede. Pero yung mga first cousin, second cousin, allowed Pwede na yan. na. Kasi, hindi naman yan nasa household mo eh. Yes, oo. Napakamahirap, arbitrary na yon kung idadamay mo yung wala naman sa household mo. At ang pinakamahirap doon, yung enforcement doon, napakahirap. Yes. Pero mo itatrack mo yung 4th degree kung yung COMELEC, magugulo noon. Dito pa naman sa Pilipinas, Kong. Magkakamag-anak na tumatakbo. Dito sa Pilipinas, Hindi ganun Kong, pa kadali naman. yun. So, this is the Oo. most practical. And at makakapasa ito doon sa test ng mga framers ng Constitution natin. That's Dapat right. tingnan muna yung intent ng mga framers ng Constitution. Well, dito pa Well, naman sa Pilipinas, that's what- kung sinasabi lagi, uy, kamag-anak kita, Yeah. kamag-anak. Pero that's what I wanted to Yes. ask kung yung mga ibang constitutionalists, when we were asking them, parang ang feeling nila definition or pinaka-essence is to provide equal opportunity for people to go against each other Yeah, sa oo. political discourse. Ngayon, for them, parang hindi naman ganun kalala ang dalawang senador because legislative body daw. Para sa kanila, mas malala daw isang mayor at vice mayor in one city because parang you have a monopoly of the geographical location. Pero ang senador, meron 22 other senators or madami daw sila. Anong take nyo dito? Well, kung dalawa, black pa rin yun. Okay. May magiging political black. Bibigyan ko na kayo ng example. Bibigyan ko ng example. Directly, billiards. Okay. They are very influential. Dahil, dalawa-dalawa lagi ang billiards sa Senado. That's right. And That's right. they were able to use their position dun sa kanilang mga negosyo. When I was looking at the bill and I was reading it, meron din po akong isang nakikitang interesting, no, na pwede rin po natin mapag-usapan today. Nakalagay po kasi doon, it does not prohibit a dynast from immediately succeeding an incumbent relative in the next election. Doon po nangyayari yan eh, di ba na kunyari, natapos na siya, tapos yung kasama niya, ay, magkakandidato ulit. Kung hindi marami, kahit mag-succeed, okay lang yan. Kasi that's fine with yung you. sphere of influence, andun lang, isa lang. Yes, that's right. Isa lang yung sphere of influence. Yung succession, di mo naman mapipigilan yan. Sabi nga nila, yung kung halimbawa, doktor yung anak mo, kung doktor ka, alamang maging interesado yung anak mo na maging doktor. Pero wag naman na lahat ng anak mo ay magiging congressman, di ba? Nasabay-sabay. Ang para sa akin, yung pinaka-essence nung anti-political dynasty provision ng Article 2, Section 26 ng ating Constitution is to prohibit the monopoly of power at a Yes. certain point in time. So ito Parang- yung pinaka-epektibo. Ngayon, kung isa lang talaga, magiging arbitrary. Okay. Magiging arbitrary. Pero kung at least isa sa national, isa sa local, okay na yon. Pero ibay natin senaryo kung ng konti. What if si Mayor, last term na niya, takbo siya ng Vice Mayor, tapos anak niya tatakbo ng Mayor? Ay, hindi na bawal. Yun ang bawal Bawal talaga. na. Oo. Pero you're saying, kung nag-ano siya, anak niya will run for the mayoral post, tapos si daddy hindi na muna tatakbo, yun ang okay lang. Okay lang. Okay. Pero what do you have to say, Kong, dun sa sinasabi na you cannot compare, let's say for example, yung sinabi niyo po kanina, mga doktor. Kunyari, may anak akong doktor, gusto niya maging doktor, di ko man siya mapigilan. As to the public service, because doktor naman, pinag-aaralan niya, no? Yes. Nagkakaroon ng medical board, etc. And as compared to the politicians, sa binoboto ito and in the public service industry. Kaya nga, depende din sa galing ng anak for example, congressman ka, tatakbo yung anak. Tapos ka na, tatakbo yung anak mo, wala ka namang ganong influence dahil ikaw lang mag-isa. Kailangan magaling din yung anak mo. Kung hindi, di siya mananalo. Pero ngayon, dahil controlled yung governor, yung mayor, controlled yung congressman, Yes, oo. yung lahat ng pondo ng gobyerno, lahat ng machinery ng gobyerno magagamit. Kaya nananalo kahit mediocre yung anak mo. Doon po sa proposed bill na to nila House Speaker Bogie D. and Sandro Marcos, nakikita ko rin po na parang it really doesn't address also yung abuse ng party list system natin. Parang it still allows
na kunyari ikaw ay from that political family ay pumasok doon ay inominate no bilang kasama doon sa party list. Kaya nga, hindi ma-address yun. Pero doon sa bill ko, dalawa lang talaga. Kung tatakbo ka na party list, wala nang ibang national positions ang pwedeng takbuhin, kundi local na lang. Doon sa bill nyo, gano'n. Yung congressmen, kahit whether party list or district congressmen, are considered national officials. So kung ang They are tanong, part of the national legislature. so ang tanong dito, yung bill nyo versus yung bill na linabas nila Kong Sandro ngayon, sa tingin nyo po, ano po ang possible na makita natin na may uusad ba kahit isang bill nito ng anti-dynasty bill next year? Hindi, kaya ako naman sinabi kaagad. Actually, magkakaroon pa naman ng committee hearings, Yes, magkakaroon ng compromises. Pero ito alarm ako kasi may pronouncement si President Marcos na ipaprioritize yan. Pero kung ganito ang klase ang ipaprioritize, because it was filed by the son of the President and the Speaker of the House, baka ito yung direction ng ating That Pangulo. bill itself. Budol to. Budol talaga to. Kaya nga, dapat siguro nakonsulta muna yung Pangulo. Kasi alam ni Presidente, yung ibig sabihin ng anti-political dynasty. Kasi naalala ko, noong 2015, nakapagpasa kami, the first anti-political dynasty law na naipasa, yung sa SK Reform Law. Yes, that's right. So, sa SK Reform Law, isa lang. Yung SK, kung tumakbo ang SK chairman o kagawad, hindi na pwedeng tumakbo hindi pwedeng tumatakbo yung tatay mong kapitan, yung danay mong mayor, o yung kapatid mong senador. Hindi pwede yun. Isa lang talaga. So, I think the President understands what an anti-political dynasty is. So, bakit ito yung na-file? Yun nga po, I was gonna ask you that. Why do you think na even the son of the president... Or kung nakausap na ni Kong, sila Congressman Sandro or sila Presidente. Yun ang hindi ko alam kung nag-usap sila kasi hindi papasa sa Constitution yan, yung bill nila. It will be unconstitutional. So what do you think is the reason behind this? It's a travesty of the intent of the framers of the Constitution. Kaya yung binigay na reason ng mga framers of the Constitution why they put that particular provision, hindi ma-address yung monopoly of power, yung equal access to public service. Last na rin po Kong, kasi nagkaroon din po ng debate, usapin tungkol dito doon sa naging direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos sa Congress. Number one, in reality, hindi naman po talaga pwede, or technically, hindi naman po talaga pwedeng magdirekta ang presidente sa Congress ng mga gusto niyang bill. But also, ang tanong dito ng tao, bakit daw po prioritize instead of certifying it as urgent? Well, the president can always certify it at a certain point in time. Siguro tinitingnan niya muna kung ano yung sentiment ng mga legislators. Pero I'm sure kung kasi allies niya yung supermajority. So siya naman yung head ng coalition, being the president of the Philippines. Siguro kailangan talaga ma-influence niya yung House. Kaya nga na-alarm ako dahil ito yung pinahil ng ni Congressman Sandro at ni Speaker Bogie D. Dahil ang ibig sabihin, ito yung idea ng presidente. Kasi siya yung nag-prioritize. Pag yun yung idea ng presidente, unconstitutional yun. Kaya nga, ngayon pa lang, gusto kong linawin na ito. Dahil alam mo, itong anti-political dynasty advocacy ko precedes the 1987 Constitution. I've been fighting political dynasties in my city. For political dynasties na yung nilabanan ko, kaya buti nga buhay pa ako. Well, having said that, do you believe the sincerity of the President on this matter? I'm optimistic but cautious. Kasi sa totoo lang, yung kailangan talagang i-appease ni Presidente yung mga galit na mamamayan
dahil dito sa mga Yes, pinakamalaking anomalya sa kasaysayan ng ating bansa. Sinasabi nga, magpakulong. Pero para sa akin, ang pinakamagandang balik dito ay yung pangmatagalang solusyon ng problema at ang aking paniniwala, ang isa sa pinakamalaking dahilan ng korupsyon, ng pag-aabuso sa gobyerno ay yung mga political dynasties. With that, maraming salamat po sa inyong oras. Once again, Caloocan 2nd District Representative Egay Erice. Salamat.